Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe. Kabanata 131 Mansyon ng Punong Ministro. Mansyon ng Punong Ministro. Si Chen Jianan ay nakaupo sa sala, umiinom ng tsaa mula sa isang tasa. Iba't ibang regalo ang nakalagay sa tabi nito. Sa tapat niya, may magandang babaeng nasa katanghaliang gulang na may kaunting makeup sa mukha, na maingat na nakatingin kay Chen Jianan. Ilang taon na tayong hindi nagkita, at nagiging masigla na ang magaling kong pamangkin. Matapos siyang suriin ng matagal, nakangiting sabi ng babae. Pinsan ko, napaka-complimentary mo. Tumayo si Chen Jianan, bahagyang yumuko, at saka umupo. Lalong natuwa ang babae nang makitang magalang ito. Bumalik na ang master. Sa oras na ito, isang maid ang nagulat. Nang marinig ito ni Chen Jianan, mabilis siyang tumayo at mukhang magalang. Sa oras na ito, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng opisyal na uniforme na gawa sa sutla at pinalamutian ng magagandang brocade pattern. Matalas ang kanyang mukha na parang kutsilyo, masigla ang kanyang mga kilay, at walang bakas ng kaligayahan o galit, ngunit mayroon siyang aura ng kalmado at dignidad. Ang taong ito ay ang kasalukuyang punong ministro ng Angguo, ang ama ni Zhou Xining na si Zhu Tong, nakakabit lang sa pwesto mula sa unang bahagi ng dinastiya. Sa sandaling pumasok si Zhu Tong sa silid, naramdaman ni Chen Jianan ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pang-aapi. Naramdaman na niya ang ganitong uri ng momentum noon mula sa kanyang ama na hindi pa nagbibitiw sa tungkulin, ngunit ito ay hindi gaanong matindi kaysa sa sandaling ito. Naisip ko, baka ito ang opisyal na kapangyarihan ng isang opisyal ng unang klase, di ba? Nakilala ng aking pamangkin ang aking pinsan. Si Chen Jianan ay hindi nang ahas na magpabe. Tumabi siya at yumuko ng may paggalang. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo at hindi nang ahas na harapin si Zhu Tong ng direkta. Ikaw ba si Jianan? Sabi ni Zhu Tong sa mahinang boses. Nang marinig na maaaring tawagin ni Zhu Tong ang kanyang pangalan, natuwa si Chen Jianan. Pinigilan niya ang excitement at dahan-daang itinaas ang ulo. Ang pinsan ko ay abala sa lahat, nagsusumikap para kay Angguo, ngunit naaalala pa rin niya ang pangalan ng kanyang pamangkin. Talagang nakakabigay puri. Nambobola siya ni Chen Jianan sa napapanahong paraan. Nagpadala ng sulat ang iyong ama mula sa Yongzhou ilang araw na ang nakakaraan, na nagsasabing pupunta ka sa Beijing para kumuha ng entrance exam sa kolehiyo, ngunit hindi ka pa nakikita sa bahay. Sinabi ko rin ito sa iyong tiyahin, ngunit hindi ko inaasahan na darating ka ngayon. Umupo si Zhu Tong. Sa pangunahing upuan sa harap ng bulwagan, humigop siya sa tasa ng tsaa na iniabot ng babae, at pagkatapos ay pinaupo si Chen Jianan. Ang aking pamangkin ay dumating sa Jingzhou ilang araw na ang nakakaraan at kumuha ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Bakit hindi ka pumasok sa bahay? Tinaasan siya ni Zhu Tong ng isang kilay. Darating kasi ang pamangkin ko para kumuha ng national exam, nabalitaan ko na ang pinsan ko ang reviewer para sa pagsusulit na ito. Nag-aalala ang pamangkin ko na baka kung dumating siya bago ang pagsusulit ay makikita siyang nagchichismisan, na magpapahiya sa kanyang pinsan. Sinabi ni Chen Jianan, hindi mapagpakumbaba o nagmamalabis. Sir, narinig ko mula kay Jianan na nakakuha siya ng unang lugar sa pagsusulit sa oras na ito. Napakaganda niya. Hindi kinalimutan ni Mrs. Zhu, na noon pa man ay optimistic tungkol kay Chen Jianan, ang kanyang magagandang salita. Tumango si Zhu Tong, sa totoo lang, nang makita ko ang iyong pangalan sa pagmamarka, nahulaan ko na ikaw iyon. Siya. Sumulyap muli kay Chen Jianan at malakas na sinabi, ngunit huwag kang mag-alala, pinakaayaw ko ang pagsasagawa ng paboritismo at malpractice. Lalaki, maaari kang manguna dahil ang mga tula na iyong ipinaliwanag at ang mga tula na iyong isinulat ay talagang karapat-dapat na mauna, lalo pa ang aking malayong pinsan, kahit na anak kita, hindi ako ang mauuna. Papasa ka. Salamat sa papuri, pinsan. Muling tumayo si Chen Jianan, iniyuko ang kanyang mga kamay at sinabing salamat, puno na ng saya ang kanyang puso. Kai, anong sabi mo nung kakapasok mo lang? Sa oras na ito, isang matabang lalaki na mga 5 o 6 na taong gulang ang tumakbo mula sa labas. Sabay na tumingin sa kanya sina Mr. and Mrs. Zhu, puno ng pagmamahal ang mga mata nila. Si Chen Jianan, na nakatayo sa tabi niya, ay napansin ang mga pagbabago sa kanilang dalawa at nahulaan na niya na ang maliit na batang lalaki ay si Zhu Tangwen, ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Zhou. Tangwen, hindi mo pa ba nakikita ang iyong pinsan? Pinsan. Hindi nagustuhan ni Zhu Tangwen ang biglaang pagsulpot ng kanyang pinsan, ngunit hindi siya naglakas loob na suwayin ang kanyang mga magulang, kaya't sumigaw siya ng galit. Pagkatapos ay lumapit siya kay Zhu Tong at sinabing may kalokohan, tatay, maaari mo bang hayaang makipaglaro sa akin sandali ang iyong kapatid na babae? Bago pa makapagsalita si Zhu Tong, sumingit si Mrs. Zhu, guro, kailangan mong alagaan si Zining. Noong unang araw nang dumating si Jianan, nagpadala ako ng isang tao para tawagan siya, ngunit hiniling niya kay Xiang Ji na lumapit at sabihing abala siya nang hindi man lang nagpapakita ng mukha. Nagtataka ako, paano siya magiging mas abala kaysa sa master kung wala siya? Magulo ba ang Imperial Court? Sinulyapan siya ni Zhu Tong at mahinahong sinabi, si Zining ay nagsasabi ng totoo.
Siya ang may pananagutan para sa Mid-Autumn Poetry Festival at ang follow-up na mga bagay para kay Jianan at sa iba pa na makapasok sa palasyo. Siya ay talagang abala para maglaan ng oras. Dad, hindi kasing senior mo ang kapatid ko. Inaayos mo ba lahat ng ginagawa niya? Hindi ba pwedeng iayos ni Dad ang mga bagay para sa kanya para mapaglaruan niya ako? Si Zhu Tangwen, na 5 o 6 na taong gulang. Kung tutusin, ito ay likas na katangian ng isang bata. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagtawanan ng 3 tao sa silid. Tangwen, lahat ng ginagawa ng kapatid mo ay isinaayos ng kanyang kamahalan, at hindi na ito mabibilang pagkatapos sabihin iyon ng tatay. Kausap niya si Zhu Tangwen sa labas, ngunit alam ni Mrs. Zhu na katabi niya na ito ay para sa kanya, at naramdaman niya sa kanyang puso na hindi kaaya-aya. Wala ka man lang oras na lumabas para makipagkilala sa mga tao, di ba? Kung tutusin, siya rin ang pinakamatandang babae ng Prime Minister's Mansion, kaya hindi niya naiintindihan ang kagandahang asal na ito. Pinsan tita, dahil busy ang pinsan ko, kung magkikita pa tayo mamaya, wala pang isang araw. Sa sandaling bumulong si Mrs. Zhu, nagsalita si Chen Jianan, na parang nagdadahilan kay Zhou Xining. Hindi pinansin ni Zhu tong si Mrs. Zhu at tumango, tama si Jianan. Maraming pagkakataon na magkita, kaya bakit pilitin ngayon? At saka, si Xining ang may pananagutan sa mga bagay na may kinalaman kay Jianan, kaya ang hindi pagkikita ay maituturing na pag-iwas sa paghihinala. Ano ang kinalaman ng etiquette dito? Ang huling pangungusap na ito ay sinabi habang nakatingin kay Mrs. Zhu. Parang sinasabi, pero mas parang pambubugbog. Madalas na tumango si Chen Jianan bilang pagsang-ayon. Saan nakatira si Jianan ngayon? Gusto mo bang pumunta at manatili sa bahay? Ang aking pamangkin ay nakatira sa isang inn malapit sa Wakshan. Maaari siyang mag-aral ng tula sa araw, at sa gabi ay maaari siyang pumunta sa Wakshan upang pag-usapan ang mga bagay-bagay sa iba. Napaka-convenient. Naiintindihan ng pamangkin ko ang gusto ng tiyuhin ko. Ang sinabi ni Zhu Tong ay, gusto mo bang pumunta at manirahan sa bahay? Si Chen Jianan ay hindi tanga, kaya natural niyang naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Bakit ka pa manghihingi ng gulo at manirahan ulit dito? Anyway, nakamit na ang layunin niya sa pagpunta rito. Medyo ikinalulungkot niyang hindi makita si Zhou Xining, ngunit mas mabuti sa ganitong paraan. Bagamat laging pinoprotektahan siya ni Zhu Tong, hindi pa rin niya iginagalang ang hindi niya makita. Tiyak na papunahin siya ni Zhu Tong pagkatapos. Pagdating ng panahon, nakonsensya siya sa kanyang sarili, at natatakot na siya ay tumalikod sa kanyang sarili kapag siya ay pumasok sa palasyo. Ito ay sapat na. Nang hindi na siya naghintay, tumayo siya at nagpaalam. Pinsan, nakita ka ng aking pamangkin, at higit na nakadama ng keganhawahan, kaya't hindi kita abalahin. Maghintay hanggang ang iyong pamangkin ay dumating sa palasyo upang salubungin ang banal na espiritu, at kung siya ay pinahahalagahan ng kanyang kamahalan, pagkatapos ay halika at iulat ang mabuting balita sa iyong pinsan at tiyahin. Pagkatapos nun, umalis na siya. Nang walang bahid ng nostalgia. Sa pagtingin sa kanyang likuran, mas nasiyahan si Mrs. Zhu. Sir, itong Chen Jianan na ito ay magaling sa hitsura, pakikipag-usap, kaalaman, at background ng pamilya. Ang aming pamilya Zhu ay patuloy na ikakasal sa pamilyang Chen. Hindi ba mas mabuti kung maaari tayong maging mas malapit sa isa't isa? Ang ganitong bagay ay nangangailangan ng pahintulot ni Zining. Sabi ni Zhu Tong habang nasa likod ang mga kamay. Master, hindi namin siya may iwan. Gaano siya kamalasakit ni Mr. Song mula sa pamilya ng iskolar ng Song Dynasty? Sinundan mo siya at tinanggihan ang tao ng sapilitan. Nagdagdag ka rin ng political enemy sa master. Siya ay isang babae kung tutusin, at ang kanyang edad hindi masyadong bata, paano ito matutuloy? Si Mrs. Zhu ay labis na hindi nasisiyahan sa saloobin ni Zhu Tong at patuloy na nagsasalita. Masyadong abala si Zining kamakailan, pag-usapan natin ang ganitong bagay mamaya. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad siya palayo, at isang galit na si Mrs. Zhu ang tumapak sa likod niya. Kabanata 132 Kasal. Royal Palace, Council Hall. Si Emperor Angguo, na nakasuot ng dragon robe, ay nakikipag-usap kay Su Mochen. Mu Chen, tinawagan kita sa pagkakataong ito dahil gusto kitang makausap tungkol sa kasal ni Prinsipe Nanchi. Ano sa tingin mo, ama? Si Su Mochen ay kumurap kay Emperor An gamit ang kanyang malalaking mata. Mayroon lang akong anak na katulad mo, kaya natural na ayaw kitang pakasalan sa isang lugar na kasing layo ng Southern Qi. At saka, magiging kahihiyan ito sa ating Royal Majesty, at ang pagtrato sa iyo bilang bargaining chip ay hindi ang gusto ko. Napangiti si Su Mochen matapos itong marinig. Mabulaklak. Bumalik siya sa palasyo ilang araw na ang nakalipas. Nalaman ni Guiji mula sa iba na ang prinsipe ng Nanchi ay pumunta sa Jingzhou at nagmungkahi ng kasal. Ang Southern Qi ay katabi ng Angguo, at mayroon lamang Yunling River sa pagitan ng Dianyang, ang imperial na kabisera ng Southern Qi, at Jiangling. Dahil ito ay katabi ng Jiangling, ang istilong pampanitika ng Southern Qi ay napakaunlad din at nakagawa ng maraming litrati.
Gayunpaman, hindi lamang binibigyang diin ng Southern Qi ang panitikan, ngunit binibigyang diin din ng martial arts, kaya ang pambansang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa Angwo. Lalo na nitong mga nakaraang taon, handa silang lumipat sa hangganan at natalo ang Yu Kingdom sa silangan. Kung susunod silang aatake sa Angwo, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Sa pagkakataong ito ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay dumating upang bisitahin ang Angwo at itinaas ang usapin ng kasal kay Emperor An. Sa mata ng mga opisyal ng sibil at militar, ito ay mas katulad ng pagkuha ng pagkakataon na magtatag ng prestihiyo. Kung papayag si Angwo na makipagpayapaan, maaari niyang sabihin sa ibang mga bansa na maaari lamang pakasalan ni Angwo ang kanyang anak na babae upang masiyahan si Nangqi. Kung tumanggi si Angwo, magkakaroon sila ng dahilan para makipagdigma kay Angwo. Ano man ang mangyari, lahat sila ay kikita. Siguradong pagod na rin ang kanyang ama sa pagharap sa ganitong mahirap na sitwasyon, kaya lalo niyang gustong marinig ang iniisip nito. Kung kahit ang taong pinagkakatiwalaan niya ay ayaw lumaban at gusto na lang siyang pakasalan, then she still have what thoughts. Buti na lang at ang kanyang ama ay siya pa rin ang ama na mahal siya. Ngunit ang iyong ama ay dapat na nasa ilalim ng matinding presyon, tama ba? Matapos marinig ang mga salita ni Sumochen, medyo napahiya si Andy. Sa nakalipas na mga taon, dahil sa kanyang pagmamahal sa tula, karamihan sa mga bagay sa hukuman ay ipinaubaya sa pamamahala ng mga ministro, kaya nawalan siya ng kontrol sa maraming bagay sa isang tiyak na lawak. Halimbawa, tungkol sa usaping ito sa kasal, na pinamumunuan ni Grand Tutor Bai Qingyuan, halos kalahati ng mga ministro sa buong hukuman ang nagpumilit sa kanya na tanggapin ang kasal. Iniisip niya noon na si Sumochen ay hindi pa nakabalik sa palasyo, kaya't ang bagay ay kailangang maghintay sa kanyang pagbabalik. Nagtagal ang mga dahilan para sa muling pagsasaalang-alang. Ngayong bumalik na si Sumochen, hindi na opsyon ang pagpapaliban. Napakaraming alaala at paalala noong mga nakaraang araw, lalo na ngayon, kung saan ang sesyon sa umaga ay tumagal hanggang hapon. Sa kabutihang palad, nasa tabi niya si punong ministro Zutong, kung hindi ay hindi siya magtitiwala na makakaligtas siya. Hanggat ayaw ni Mo Chen, huwag mag-alala tungkol sa iba. Kinawayan ni Andy ang kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses. Sa huling pagsusuri, ang Angwo na ito ay ang kanyang Angwo pa rin. Kung talagang ayaw niyang magpakasal, magre-rebelde kaya ang mga ministrong iyon. Pare, sumasang-ayon ako. Natigilan sandali si Emperor An at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya, Mo Chen. Nagsasabi ka ba ng totoo? Paano ka papayag? Ang kanyang anak na babae ang higit na nakakaalam. Ang pinakaaasam niya ay kalayaan at buhay na walang harang, kung hindi ay hindi siya tatakbo palabas ng palasyo para maglakbay mag-isa. Lumapit si Sumochen at sumando sa balikat ni Emperor An, at nakangiting sinabi, pare, kapag lumaki na ang anak ko, ikakasal na siya sa huli. At saka, kung ang prinsipe ng Southern Qi ay may tunay na talento at pag-aaral, ang pagpapakasal sa kanya ay mukhang hindi magandang ideya. Anong masamang bagay? Tumingin si Andy kay Sumochen at nakita ang isang ngiti sa kanyang mukha, ngunit walang ibang pahiwatig na makikita. Pero, iniwan ni Sumochen ang balikat ni Andy at binago ang paksa, kailangan niyang sumang-ayon sa isang kondisyon. Sa sandaling umalis si Sumochen, agad na inutusan ni Andy ang isang tao na ay escort siya pabalik sa palasyo. Tumawag si Sui Shouyeren. Kamahalan, Ginoo. Ikanaway ni Emperor An ang kanyang kamay, at pagkatapos ay nagtanong, may nangyari ba nang ihatid namin si Mo Chen pabalik sa palasyo? Umiling si Sui Shouyeren, naging maayos ang lahat nang bumalik ako sa iyong kamahalan. Bigla na naman siyang napaisip. Ang gwapong binata na pinagalitan ni Sumochen dahil sa pag-ihi sa gitna ng kalsada ay nagsabi, may kakaibang tao. At pagkatapos ay nagsimulang makipag-usap kay Andy. Jingzi. Bamulong ng ilang salita si Andy, at biglang sumagi sa kanyang isipan ang figure ng isang matandang kaibigan, hindi naman ito ang reyna ng matandang kaibigan, tama ba? Ngunit agad siyang umiling, nabalitaan ko na hanggang Yongzhou lang ang pinuntahan ni Mo Chen. At nasa Pangzhou siya, kaya dapat hindi siya mahawakan, masyado ba akong nag-aalala? Umiling si Emperor An at ngumiti, at pagkatapos ay seryosong nagsabi, magpadala ng isang tao upang malaman kung saan nakatira ang binatang ito na nagngangalang Jingze. Ano ang ginagawa mo? Tandaan, ikaw ang may pananagutan sa bagay na ito, at dapat kang maging mahinahon at huwag ipaalam sa ikatlong tao. Tumango si Sui Shouyeren bilang pagsang-ayon. Siya nga pala, magpadala muli ng isang tao sa East Palace. Inayos ko na ang prinsipe ng Southern Qi na tumira doon. Pumunta at magpadala ng mensahe at sabihin sa kanya na pumayag si Mo Chen sa kasal, ngunit kailangan niyang. Nakinig si Sui Shouyeren at saka umatras. Ano ang mga kondisyon? Ang East Palace ay ang lugar kung saan nililibang ni Angwo ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Hayaan ang kanyang kamahalan na makilahok sa Mid-Autumn Poetry Festival ng Angwo, at kung makuha niya ang unang premyo, papayag si Prinsesa Angwo na magpakasal. Sinabi ng sugo ng Southern Qi. Ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan ay mga 20 taong gulang. Siya ay matangkad at katamtaman ng hitsura, ngunit siya ay nagpakita ng kumpiyansa. Siya ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi, si Qi Junguang.
Matapos marinig ang sinabi ng sugo, tumayo si Qi Junhuang, hawak-hawak ang kanyang baba at humakbang pabalik-balik. Ang kondisyong ito, ay kawili-wili. Your Highness, I think this is Emperor Ang Guo sadyang nagpapahirap sa atin dahil ayaw niyang magpakasal. Kung hahayaan ko siyang sabihin, hindi kami papayag kung hindi. Pagkahulog. Sa bitag niya. Ang mukha ng ministro ay puno ng galit at sinabi niya na may matuwid na galit. Bakit hindi ka pumayag? Sumulyap si Qi Junhuang sa kanya at nagtanong, bakit, sa tingin mo ba hindi ako mananalo? Matapos marinig ito, paulit-ulit na umiling ang sugo. Kamahalan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang mga talento ng kamahalan ay hindi alam ng lahat sa Southern Qi Dynasty. Nag-aral ang kanyang kamahalan sa ilalim ng Imperial Master, ngunit ang kanyang mga natamo sa tula at kaligrapya ay matagal nang nahihigitan ng Imperial Master. Ang antas ng husay na ito ay walang kapantay. Sinasabi na ang nakababatang henerasyon ng Angwotam ay lumahok sa Mid-Autumn Festival kahit na ang kanilang older na master ng Angwotam. Halika, baka hindi nila mapagtagumpayan ang kanyang kamahalan. Tila natuwa si Qi Junhuang sa pambabola ng sugo, at napuno ng tawa ang kanyang bibig. Ngumisi siya at tumawa. Nang makita ito, pinunasan ng sugo ang malamig na pawis sa kanyang noo, huminga ng mahabang hininga, at muling nagtanong, ayon sa nais ng kanyang kamahalan, sumasang-ayon kami. Tumango si Qi Junhuang, at nagtatakang nagtanong, paano kung ako, ang hari, ang kumuha nito? Kung hindi mo makuha ang unang premyo at hayaang iba ang kumuha nito, ikakasal ba si Prinsesa Ang Guo sa nakakuha ng unang premyo? Umiling ang sugo, hindi ito ipinaliwanag ng taong nagpaalam sa akin, ngunit sa tingin ko ito ay ginawa lamang para sa kanyang kamahalan. Natatakot ako na hindi ako makapagpakasal kay Prinsesa Ang Guo kahit na makuha ko ang unang gantimpala. Ang galing! Pinalakpakan ni Qi Junhuang ang kanyang mga kamay ng may kasiyahan at lalo pang ngumiti. Kabanata 133 Waxian Garden. Palasyo ng Chenyi. Pumayag ba siya? Tanong ni Su Mochen, nakaupo sa mesa at nagbuhos ng kung fu tea. Oo, nagpadala lang ang kanyang kamahalan para magtanong. Bumalik sila at sinabi agad sa akin. Pumayag agad ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Well, pumayag ka na lang. Nagpatuloy si Su Mochen nang walang tigil. Pagbuhos ng tsaa, hindi gaanong emosyon ang makikita. Nagpatuloy si Guizhi, nabalitaan ko na ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi Dynasty ay napakahusay din sa mga estratehiyang pampanitikan at militar. Bilang isang prinsipe, dapat ay napaka-conceited niya, kaya normal lang na sumang-ayon siya. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si Su Mochen at sinabing, nang makitang nakakonsentrate pa rin siya sa pagbuhos ng tsaa, na parang hindi niya narinig ang sinabi niya, nag-aalala siyang nagsabi, Your Highness, narinig mo ba? Hulaan ni Guizhi kung ano ang iniisip mo, ngunit makakasigurado ka na tiyak na dadalo si Mr. Jing. Mid-Autumn Poetry Party. Pagkatapos malantad, namula ang mga pisngi ni Su Mochen, ngunit nakagat pa rin niya ang kanyang labi at sinabing, syempre. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, Guizhi, mahigit kalahating buwan na natin siyang kasama, hindi mo ba? Ibig sabihin gusto niyang panoorin ang excitement. Itinagilad ni Guizhi ang kanyang ulo at nag-isip tungkol dito. Totoo yan. Ang unang pagkikita nila ay sa isang lugar tulad ng Chunshui Tower. Logically speaking, pagdating niya sa Jingzhou, muli niyang nakilala ang isang bagay tulad ng Mid-Autumn Poetry Club. Ito ay isang malaking kaganapan minsan sa isang taon, walang dahilan upang hindi dumalo. Ngunit ang pangunahing tanong ngayon ay, ngunit kamahalan, hindi kami sigurado kung nakarating na siya sa Jingzhou ngayon, kaya paano namin masisiguro na makakasali siya sa pulong ng tula? Kung hindi siya sasali, hindi ba niya ilalagay ang sarili niya sa linya? Umiling si Su Mochen at nag-analisa, noon pa man ay gusto na niyang pumunta sa Jingzhou para kumuha ng Imperial Exam para makakuha ng katanyagan. Ngunit pagkatapos ng mahabang pagkaantala sa Yongzhou, natapos na ang Imperial Exam. Kung gusto niyang muling sumikat, makapasa lang siya sa kompetisyon ng tula. Mid-Autumn Poetry Competition ang ganoong pagkakataon, bakit wala siyang talento? Matapos sabihin iyon, hindi niya nakalimutang itanong, nga pala, may tinanong ako sa iyo, natanong mo na ba? Paulit-ulit na umiling si Guizhi, nag-aalala si Guizhi dahil lang hindi siya nagtanong. Nagpadala ako ng mga tao para hindi lang tingnan ang lahat ng mga inn sa Jingzhou City, kundi pati na rin ang mga brothel, ngunit hindi pa nila siya nakikita. Tinanong mo ba ang tungkol sa pangalan ni Jingzi? Napakatuso niya. Hindi siya mangangahas na pumasok sa palasyo kung tatakas siya sa gitna. Kung nakalusot siya sa Jingzhou, hindi siya mangangahas na gamitin ang kanyang tunay na pangalan. Tinanong mo sila Kun. Kamahalan, tinanong ko rin, ngunit hindi. Sa oras na ito, medyo nalilito si Su Mochen. 3 o 4 na araw na ang nakalipas mula nang bumalik sila sa Jingzhou. Logically speaking, kahit mas mabagal siya, dapat nitong 2 araw na ito dumating, di ba? Bakit hindi ito matagpuan? Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagalit. Siya pouted at galit na sinabi, kung hindi mo mahanap ito, hindi mo mahanap ito. In the worst case, I'll marry Tananchi. Anyway, sinabi niya na hindi niya ako mamimiss kung hindi niya ako makikita. Gatlang M.
Kung gusto mong tunay na maunawaan ang isang lungsod, ang pinakamabilis na paraan ay upang maunawaan ang nightlife nito. Habang naglalakad sa mga lansangan ng Jingzhou, seryosong ibinahagi ni Jingzi ang kanyang karanasan kay Hanhan. Tumingin si Hanhan sa mga stall ng mga nagtitinda sa magkabilang gilid ng kalye at madalas na tumango. Tama ang batang pinuno ng nayon, naiintindihan ko. Wala kang alam. Tumawa si Jingzi sa kanyang puso, pagkatapos ay nagtanong sa paligid, at dinala si Hanhan sa isang pinto na tinatawag na Wakshan-yuan. Sinasabing ang Wakshan-yuan ay isang ari-arian na binuksan sa Jingzhou ng Waxian Pavilion, isa sa 4 na pangunahing sekta, at ibang-iba sa Zhongshan Brothel. Karamihan sa mga pumupunta rito para gumastos ng pera ay mga literati. Nakipagkaibigan sila sa isa't isa sa pamamagitan ng panitikan at pagpapalitan ng mga tula. Bagamat maraming magagandang babae sa Waxian Garden, hindi sila nakikibahagi sa mga transaksyong laman at dugo. Tumutugtog lamang sila ng piano at kumakanta ng musika sa hardin, na nagdaragdag sa interes sa pagsulat ng mga tula at liriko. Sa lohikal na pagsasalita, si Jingzi ay hahamak na pumunta sa isang lugar na tulad nito. Kung ikukumpara sa isang brothel, ito ay masyadong matikas at hindi kawili-wili. Mas gusto niyang pumunta sa isang lugar kung saan nakatayo ang mga babae sa labas ng pinto na kamakaway ng pink na panyo at sumisigaw ng, "Young Master, pumasok ka at magsaya," na may kasamang paputok. Mas mainam na masiyahan sa karanasan kaysa makinig sa ilang kanya ng bundok na nagyayabang dito. Oo, sa kanyang mga mata, ang mga iskolar sa panahong ito ay nasa antas ng mga kanya ng bundok. Pero lumabas ako ngayon hindi para maghanap ng bulaklak o para masiyahan ang mata ko, kundi para magkaroon ng seryosong gagawin. Kaya pumasok sila ni Hanhan. Ang Waxian Garden ay talagang pag-aari ng Waxian Pavilion. Hindi ito kasing low-end gaya ng inaakala ni Jingzi, tulad ng isang ordinaryong brothel na may iisang bulaklak na gusali. Ang pangunahing gusali ay may 3 palapag at pinalamutian ng maganda. Ang patio sa likod ng pangunahing gusali ay kamangha-mangha, ito ay sukat ng 4 o 5 pangunahing gusali. May mga hilera ng mga pavilion sa looban, malabo ang garden rockery at umaagos na tubig, at maraming mabangong puno ng osmundas ang nakatanim sa gitna ng patio. Ang mga gininto ang bulaklak ay naglalabas ng nakakapreskong halimuyak sa gabi, na nagpapakalma at nagpapasaya sa mga tao. Kung hindi lang ito si Golan, malamang naiisipin ni Jingzi, na unang beses na pumunta rito, ay isang mansyon ng prinsipe. Maraming tao sa lobby ng main building, pero hindi naman maingay. Ang mga tao sa bulwagan ay nakasuot ng maayos at matikas na nagsasalita. Sa pagdaan sa kanila, paminsan-minsan ay nakakarinig sila ng mga usapan tulad ng tula. Naramdaman ni Jingzi na hindi ito kawili-wili, kaya umupo siya sa sulok, tinitigan ang pulutong ng mga tao sa bulwagan, at nagsimulang mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Mga aksyon. Sir, magbayad na po kayo ng sitfe. Hindi nagtagal pagkatapos naming umupo, may dumating na waiter. Ibang-iba sa mga waiter na nakita ni Jingzi sa Yongzhou na masasabing isa siyang katulong sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga damit, ang lalaking ito ay nakasuot ng puting stand-up na robe na may nakaborda sa kanyang dibdib na salitang, "Immortal," na medyo kakaiba ang hitsura ng mga tao. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng ilang sandali, ito ay nagiging malinaw. Dahil ang Waxian Garden ay pag-aari ng Waxian Pavilion, ang mga clerk sa garden ay natural na mga disipulo ng Waxian Pavilion, at dapat silang magsuot ng uniforme ng Waxian Pavilion. Ngunit hindi maintindihan ni Jingzi kung ano ang ibig sabihin ng bayad sa upuan. Posible bang kailangan mo ng pera para lang makapasok at makaupo? Hindi ba ito masyadong madilim? Sa kanyang panahon, pabayaan ang pag-upo, walang nang ahas na pakialaman ng tiyuhin o tiyahin na natutulog sa bulwagan ng mga kagamitan sa bahay. May dumating upang singilin siya ng maupo ang kanyang puwitan, kaya kailangan niyang magtanong ng mabuti. Matapos pakinggan ang tanong ni Jingzi, hindi nagalit ang waiter, "Ito siguro ang unang pagkakataon na pumunta ka sa Waxian Garden, tama ba? Lahat ng papasok sa garden ay kailangang magbayad ng seat fee hindi alintana kung sila ay nakaupo o hindi. Ang bawat pulgada ng lupa sa Jingzhou ay mahalaga, at wala tayong pera." Nagbukas ang Xian Pavilion ng napakalaking eleganteng hardin dito. Kung lahat ay papasok at uupo ng hindi nagbabayad, ano ang kanilang makakain at maiinom sa napakalaking Waxian Pavilion? Tama ang naisip ni Jingzi. Walang mga babae dito, at kumikita lang sila. Maaari siyang umasa sa pagbebenta ng ilang bayad sa tsaa, alak at siteng, at ayaw na niyang mapahiya pa siya, kaya nagtanong siya, magkano ang sitting fee? Isang tail ng pilak. Isang tail ng pilak. Gulat na bulalas ni Jingzi. Kahit saan siya tumingin, higit sa 100 tao ang dumarating, at bawat tao ay may isang tail. Maaari siyang kumita ng daan-daang tail sa isang araw nang hindi nagbebenta ng kahit ano. Madilim talaga ang tindahang ito. Sir, ang isang tail na pilak ay pambayad lang in advance. Ipaparehistro ka namin sa rehistro. Kung gusto ng amo ng inumin mamaya, ibabawas ang pera. Ang natitirang pilak ay maaaring kolektahin sa amin kapag umalis na ang amo. Mahinahong sabi ng lalaki. Kabanata 134 na isa pang manliligaw.
Not to mention, ang marketing model na ito ay katulad ng na-promote ni Jingzi sa Yongzhou. Ang Waxian Garden ay nangangailangan ng mga taong papasok sa hardin na magbayad muna ng 1 o 2 pilak na barya. In fact, it gives them a psychological hint. Anyway, may pera ako dito, so what's the point of it and drink? Ito ay walang alinlangan na nagpapasigla sa pagkonsumo. Napangiti si Jingzi at inisip na tila may mga henyo sa pagbebenta sa Waxian Pavilion. Napakabihirang makabuo ng ganitong pamamaraan sa panahong ito. Pagkatapos ay iniabot niya ang pera. Sa oras na ito, may biglang ingay mula sa ikalawang palapag. Tumangala si Jingzi at nakitang bumukas ang pinto ng isang side room sa tabi ng koridor, at lumabas ang isang grupo ng mga tao, nag-uusap at nagtatawanan. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagsiwalat na ang taong nakatayo sa posisyon ng CI si Chen Jianan, na unang nireranggo sa pangkalahatang pagsusulit. Sa oras na ito, napapalibutan siya ng mga tao at naglalakad pababa. Brother Chen, bihira ang pumunta sa Waxian Garden ngayon. Maaari ka ring mag-iwan ng ilang tula at kaligrapya na kayamanan. Kapag nagbigay-pugay si Brother Chen sa korte sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng magandang kwento. Inimbitahan ko rin si Brother Chen na pumunta sa Waxian dati. Bumisita si Yuan Yuan, ngunit tumanggi si Brother Chen sa ngalan ng paghahanda para sa pambansang pagsusulit, na ikinalulungkot. Buti na lang at dumating si Brother Chen dito ngayon, kung hindi, sayang ang Waxian Yuan. Oo. Agad namang sumang-ayon ang isang grupo ng mga nambobola. Paulit-ulit na winuwagayway ni Chen Jianan sa karamihan ang kanyang mga kamay, nakakatawa ka. Paanong naging napakabuti ni Chen, gaano siya kalakas na makipagkumpetensya sa Waxian Yuan para sa Star Glory? Hindi talaga ako manggahas. Ang kanyang saloobin ay mapagpakumbaba at magalang, ngunit may hindi mapigil na tingin sa kanyang mga mata. Ng excitement at tuwa. Nabalitaan ko na sasali rin si Brother Chen sa Mid-Autumn Poetry Festival na ito. Sa oras na ito, may nagtanong. Ang Mid-Autumn Poetry Festival ay orihinal na isang katutubong aktibidad na kusang inorganisa ng mga iskolar. Sa araw na ito, lahat ay maaaring matuto mula sa isa't isa, at ang mga mahuhusay na tao ay maaaring maging sikat. Gayunpaman, sa pagmamahal ni Emperor An sa tula nitong mga nakaraang taon, ang mga nangungunang pangalan sa Mid-Autumn Poetry Festival taon-taon ay maaaring pumunta sa Beijing para makipagkita sa mga santo o maging mga opisyal, kaya naging opisyal na kaganapan din ng Mid-Autumn Poetry Festival. Ang mga ordinaryong tao ay makikibahagi sa parehong HKCEE at sa poetry contest, na nagdedouble sa rate ng tagumpay. Gayunpaman, para kay Chen Jianan, na nanalo na sa unang pwesto sa HKCEE, ang pagsali sa paligsahan ng tula ay medyo nakakalito. Maaari ka ring pumasok sa palasyo upang makipagkita sa santo, at pumupunta ka pa rin upang makipagkompetensya sa amin para sa isang pwesto. Lahat ay hindi nasisiyahan, ngunit hindi nila ito ipinakita. Nakatingin silang lahat sa kanya at naghihintay ng sagot. Tumango si Chen Jianan, ang pagsali sa paligsahan ng tula ay para lang maranasan ang estilo ng pagsulat ni Jingzhou. Hindi na mahalaga sa akin ang rangkang. Pagdating ng panahon, personal kong sasabihin sa examiner na hindi na kailangang kalkulahin ang aking marka. Napaka-impress ni Kuya Chen. Si Kuya Chen ay hayagang kumilos at nasa ibabaw, hinahangaan kita. Haha, sa una ay nag-aalala ako na kung sasali si Brother Chen, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Ngayong sinabi ito ni Brother Chen, pakiramdam ko ay dumating muli ang pagkakataon. Sinabi ni Kuya Chen na hindi siya sasali. Magkakaroon ka ng parehong pagkakataon. Diyos ko! Mayabang na sabi ni Chen Jianan, naligo sa pagsuyo. Hindi ito kasama sa mga resulta, iyon ay dahil. Sa oras na ito, isang masayang boses ang nagmula sa labas, at pagkatapos ay pumasok ang isang binata na may katamtamang taas na may kabayanihan sa kanyang mukha. Hindi siya manggahas. Nang pumasok siya sa hall, hindi siya umatras o nahiya dahil nakatayo sa harap niya ang kliyenteng si Chen Jianan. Sa halip, sinabi niya ng diretso sa kanyang harapan na hindi siya nang ahas. Ang lakas ng loob. Tiningnan ito ni Jingzi sa tabi niya at hindi napigil ang sumigaw ng 666 sa kanyang puso. Ang pagsasabi ng masama sa likod niya ay ang ginagawa ng isang kontrabida, ngunit ang pagsasalita ng direkta sa harap ng kanyang mukha ay kung ano ang isang mandirigma. Ito ang napakahusay na talento ng Song Dynasty. Sa oras na ito, may nagsabi. Narinig ko na ang mahusay na talento ng dinastiyang Song ay sasali sa Mid-Autumn Poetry Competition sa pagkakataong ito. Oo, ang mahusay na talento ng dinastiyang Song ay hindi sumali sa patimpalak ng tula sa loob ng ilang taon. Pagkatapos ng ilang taon na pag-aaral sa mansyon, natapos na niya ang kanyang mga tula. Sa pagkakataong ito ay determinado siyang manalo. Hoy, parang wala na akong chance ulit. Matapos marinig ang sinabi ng katabi niya, alam ni Jingzi kung sino ang lalaking pumasok. Bagamat hindi pa niya nakita ang lalaking ito, hindi niya ito kilala. Ito ay hindi pamilyar. Kung tutusin, ilang beses ko itong narinig noong nasa Yongzhou ako. Ito ay si Song Jimao, ang anak ni Song Beian, ang kasalukuyang iskolar ng Hanlan. Sa hitsura niya, mukhang hindi siya nahihirapang harapin si Chen Jianan, at sunog na siya bago pa man siya pumasok sa pinto.
Nagkaroon ng komprontasyon sina Jingzi at Chen Jianan sa Yongzhou, at pinagnanasaan din niya ang kanyang pangalawang kapatid na si Zhou Xining. Gaya nga ng kasabihan, ang kaaway ng aking kaaway ay ang aking kaibigan, na naging dahilan upang tumaas ng isa ang pagkagusto ni Jingzi kay Song Jimao. Nang marinig ang mga taong nasa tabi niya na nag-uusap sa mahinang boses, hindi naintindihan ni Jingzi at nagtanong, "Maaari ba akong magtanong, kapatid, may kinalaman ba ang mahusay na talento ng dinastiyang Song na ito kay Mr. Chen?" Mahilig din sa chismis ang lalaki at agad na nagsalita. Nalantad na pala ang galing at pagkatuto ni Song Jimao mula pa noong bata pa siya. Siya ay madalas na namumukod tangi sa mga bilog ng tula at naging tanyag sa Jingzhou. Tinagurian siyang the best talent in Jingzhou. Ngunit ang pinakanakasisilaw na tao sa Jingzhou City ay hindi siya, kundi isang babae, ang kanyang pangalawang kapatid na si Zhou Xining. Nagmula si Zhou Xining sa palasyo ng punong ministro. Bihasa siya sa lahat ng uri ng musika, chess, calligraphy at pagpipinta, lalo na ang tula. Kahit ang mga lalaki ay mas mababa sa kanya. Isang tula lang ang sinalihan niya, at natalo niya ang ipinagmamalaking Song Jimao. Pagkatapos noon, nagpunta siya sa Beijing para makipagkita sa mga santo gamit ang kanyang unang pangalan, at naging miyembro ng Zhongshosh. Hindi na siya muling sumali sa patimpalak ng tula. Dahil sa kanyang bigong buhay pag-ibig, si Song Jimao ay nahumaling kay Zhou Xining, at dumating pa para mag-propose ng kasal, ngunit tinanggihan. Mula noon, hindi na lumahok si Song Jimao sa mga pagtitipon ng tula sa loob ng ilang magkakasunod na taon, ngunit nag-aral ng mabuti sa bahay. Si Zhou Xining ang taga-suri sa pulong ng tula na ito, at muling nakilahok si Song Jimao pagkatapos ng ilang taong pananahimik. Maaaring makita ng sinumang may matalinong mata kung kanino siya nagpunta. Sa oras na ito, lumitaw si Chen Jianan. Hindi lamang siya nag-claim na malayong kamag-anak ng pamilya Zhu at ang una sa pagsusulit, ngunit nagbanta rin siyang lalapit sa pamilya Zhu at gustong pakasalan si Zhou Xining. Magiging abnormal para kay Song Jimao na hindi siya kalabanan. Hindi mapigilan ni Jingzi na hindi makapagsalita pagkatapos marinig ito. Ito pala ay isa pang manliligaw ng pangalawang kapatid na babae. Sa isang iglap, ang kanyang pabor kay Song Jimao ay bumaba sa 0. Narinig ko na ang Young Master Song ay lumahok din sa Mid-Autumn Poetry Festival na ito. Itinaas ni Song Jimao ang kanyang ulo, ang kanyang ekspresyon ay maliwanag. Ang mga taong nagtipon sa paligid ni Chen Jianan ngayon ay lumapit lahat kay Song Jimao, na nagpakita kung gaano sila optimistiko sa kanilang dalawa. Dapat matagal nang lumahok si Young Master Song. Oo, nang wala si Mr. Song sa nakalipas na ilang taon, palagi kong nararamdaman na ang Mid-Autumn Poetry Festival namin sa Jingzhou ay malabo, lalo na kung ikukumpara kay Jiangling, kahit na ang Yongzhou Poetry Association ay tila mas mahusay kaysa sa amin. Much better. Si Young Master Song ay tiyak na makakasulat ng ilang mahuhusay na tula pagdating niya para lumahok sa pagkakataong ito, para lang makita ng mga tao sa Jiangling kung gaano tayo kagaling sa Jingzhou. Isa-isa akong pinuri ng lahat. Dahil dito, hindi komportable si Chen Jianan sa tabi niya. Ang daming tanga. I cursed in my heart, but I missed this feeling so much. Noong nasa Yongzhou siya, hindi ba siya nag-enjoy sa ganitong klase ng treatment? Sayang naman at away game ito at walang home field advantage. Kung babalik siya sa Yongzhou, biglang sumulpot sa isip niya ang isang gwapong kinaiinisan niya. Umiling siya, iniisip na hindi kanya si Yongzhou. Yongzhou ito. Mas mabuti pang manatili ka dito pagbalik mo. Kabanata 136 na Plagiarism, unang update mangyaring mag-subscribe. Humarap si Chen Jianan ng ilang hakbang at lumapit kay Song Jimao. Yongzhou Chen Jianan, nakilala ko si Mr. Song. Yumuko muna siya kay Song Jimao at magalang na binati, pagkatapos ay iniba niya ang usapan at sinabing, narinig ko lang na sinabi ni Mr. Song na hindi ko ito pinangarap na isama ito sa aking mga grado. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ama ni Chen Jianan bago magbitiw, si Chen Guozhong ay naging opisyal sa parehong dinastiya ng ama ni Song Jimao, si Song Beiyan. Bukod dito, si Chen Guozhong ay mas matanda kay Song Beiyan at ang amo ni Song Beiyan noong panahong iyon. Gayunpaman, napakabilis ng pag-unlad ni Song Beiyan nitong mga nakaraang taon at naging iskolar ng Hanlan, habang si Chen Guozhong ay wala ng opisyal na posisyon at hindi may kukumpara sa kanya. Sa makatuwid, palaging nakakaramdam si Chen Jianan na mababa sa harap ni Song Jimao. Kung sa kanya lang pala siya makakatingin, paano siya maglalakas loob na magsalita pabalik? Pero iba na ngayon. Siya ang una sa pangkalahatang pagsusulit at may magandang kinabukasan. Gayunpaman, hindi pa kasali si Song Jimao sa patimpalak ng tula, kaya hindi alam ang lahat. Bukod dito, siya ay may katayuan ng isang malayong kamag-anak ng pamilyang Zhu, at si Song Jimao ay tinanggihan ni Zhou Xining, at malapit na siyang ikasal sa pamilyang Zhu, kaya nagkaroon siya ng malaking psikolohikal na kalamangan kapag kaharap si Song Jimao. Dahil sa ugali ni Chen Jianan, labis na ikinalungkot ni Song Jimao. Napakunot ang noo niya at nanunuya, isa ka rin namang iskolar, hindi mo ba maintindihan ang kahulugan nito? Dahil sa pangungusap na ito, namula si Chen Jianan, at nakaramdam si Song Jimao ng pagmamalaki, isang lalaki mula sa Yongzhou. Mga taong gustong magpakitang gilas sa Jingzhou Poetry Festival. Haha, tinanong mo ba ako? Karapat-dapat ka ba? Nagalit si Chen Jianan.
Matagal na niyang sinasabi sa iba na, karapat-dapat ka ba, at biglang isang araw ay sinabi sa kanya ang mga salitang ito, na talagang hindi komportable. Bakit hindi ako karapat-dapat? Bakit ka natatakot naman ako ng limelight mo? Haha, tama. Ilang taon ka nang hindi sumasali sa mga tula. Takot ka bang magtula? Sok, hindi mo man lang mahanap ang pakiramdam ng pagsusulat ng mga tula at liriko. Hindi ba? Matapos sabihin ito, kahit si Chen Jianan ay halos naniwala. Nang marinig ang palitan ng mga salita ng dalawa, ang lahat ay namangha at nanatili sa estado ng panunood ng palabas, sobrang seryoso. Alam mo ba kung paano ako tinatawag ng mga tao sa Jingzhou? Biglang ngumiti ng masama si Song Jimao. Ang pinaka-talented na tao sa Jingzhou. Haha, nabalitaan ko na kilala ka bilang pinaka-talented na tao sa Yongzhou. Nagtaas ng dibdib si Chen Jianan, eksakto. Kung gayon, ano sa tingin mo? Sumulyap sa kanya si Song Jimao at Ninishan, ano yun? Mas makapangyarihan ba ang mga taga-Jingzhou, o ang mga taga-Yongzhou? Isa itong bitag. Hindi nagmamadaling sumagot si Chen Jianan. Kung sasabihin niyang makapangyarihan ang mga tao mula sa Jingzhou, ito ay isang hindi direktang pag-amin na hindi siya kasing galing ni Song Jimao. Ngunit kung sasabihin niyang makapangyarihan ang mga taga-Yongzhou sa harap ng napakaraming tao mula sa Jingzhou, matatakot siyang atakihin ng isang grupo. Grabe ang kantang ito, Kimo. Saglit siyang nag-isip at saka ngumiti, nagtatanong si Young Master Song, hindi banggitin si Yongzhou. Maging ang Jiangling, kung saan nasa tuktok ang estilo ng panitikan, ay hindi may kukumpara sa Jingzhou. Kung tutusin, nasa Jingzhou ang kanyang kamahalan. Haha, kaya pala. Gatlang M. Ngunit, mabilis na pinutol ni Chen Jianan si Song Jimao na magsasalita na sana, at agad na idinagdag, pumunta si Chen sa Beijing sa pagkakataong ito para dumalo sa poetry examination competition just for fun. Ang pinakamahalaga ay ang mag-propose sa pamilya ng kanyang pinsan. Kapag ikinasal ako sa aking pinsan, hindi ba taga Jingzhou din ako? Haha. Inatake ni Song Jimao si Chen Jianan dahil narinig niya ang tungkol sa kanyang iniisip tungkol kay Zhu Xining. Dapat sabihin na ang ganting atake ni Chen Jianan ay napakatalino sa pagkakataong ito. Hindi lang niya nabasag ang bitag ni Song Jimao, kundi nataman din niya ang target at naputol ang posisyon ni Song Jimao. Sa round na ito, ganap na nanalo si Chen Jianan. Ngunit hindi kumbinsido si Song Jimao, at biglang nag-isip. Sinasabi ng lahat na maganda ang gusali, at ang mga turista ay nagsasama-sama lamang sa gusali. Ang tubig sa bukal ay asul sa kalangitan, at ang bangka ay natutulog habang nakikinig sa ulan. Ang mga tao sa tabi nito ay parang buwan, at ang maliwanag na mga palso ay natatakpan ng hamog na nagyelo at nyebe. Hindi pa. Umuwi si Old Mo, at kapag bumalik siya sa bahay ay dapat niyang durog ang kanyang puso. Ito ang eksaktong tula ng tubig sa bukal na isinulat ni Jingzi sa Chunshui Pavilion. Pagkatapos niyang magbasa, biglang tumahimik ang bulwagan, at maririnig mo ang patak ng karayom. Ang isang pakpak sa ikalawang palapag ay may magandang lokasyon. Nasa itaas ito ng bulwagan. Kung bubuksan mo ang bintana, maaari kang magkaroon ng malawak na tanawin sa bulwagan. Sa oras na ito, si Qi Junhuang, ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi Dynasty, at si Xu Jinping, ang panganay na anak ng Jin Dynasty, ay nakaupo sa tabi ng bintana. Itong Waxian Garden ba ay walang iba kundi iyon. Sa sobrang tagal nitong pagmasdan sa itaas ay wala namang bago, pero nakakatamad talaga pakinggan ang matagal na pagtatalo ng dalawang matanda sa isa't isa. Tumayo rin si Xu Jinping, hayaan mong sabihin ko sa iyo, narito lamang ang ilang mga iskolar na marunong bumasa at sumulat na nagpapakita ng kanilang talento sa panitikan araw-araw, na nagpapaantok sa mga tao. Kailangang dumating ang ikatlong prinsipe, pinagsisisihan mo ba ito? Pagkatapos ay lumapit siya at sinabing sa malungkot na mukha, sinabi niya, Hoy, alam ko na mayroong isang napakagandang fragrance garden sa silangan ng lungsod. Ang mga batang babae doon ay dapat magkaroon ng magandang figura, magandang hitsura, at maging bihasa sa paglalaro, pagtugtog at pagkanta. Kung ang ikatlong prinsipe ay gustong magkomento sa tula, magagawa rin nila iyon. Kung pagod ka na, maaari mo pa silang kausapin. Sabi niya, binigyan ng masamang tingin si Qi Junhuang. Sinulyapan siya ni Qi Junhuang na walang imek, iniisip, prinsipe ba talaga ito? Bakit parang bugaw ka? Nang tatanggi na sana siya, nagsalita si Song Jimao sa ibaba, at lumabas si Chunshui Poem. Itong tula. Natigilan si Qi Junhuang. Hindi pa niya narinig ang tulang ito, o sa madaling salita, hindi pa siya nakarinig ng ganoon kagandang tula. Si Qi Junhuang, nakakatayo lang, ay muling umupo. Si Xu Jinping, na nasa tabi niya, ay lumipad na sa Fenfang Garden. Nang makita niya itong nakaupo muli, hinimok niya, bakit naupo muli ang ikatlong prinsipe? Tara na sa Fenfang Garden dali. Mga iskolar lang sila dito. Hindi sila mabango. Interesante ba ang mga babae sa hardin? Hindi lumingon si Qi Junhuang, nawala ang inip na ekspresyon sa kanyang mukha, naging seryoso ang kanyang mga mata, at seryosong sinabi niya, mas kawili-wili ang Mr. Song na ito kaysa sa mga babae. WHO. Si Xu Jinping ay medyo nalilito. Narinig ko na ang Young Master Song noon, ngunit bihira kong marinig ang tungkol sa kanyang mga tula nitong mga nakaraang taon.
Hindi ko inaasahan na matuturuan ako ng leksyon ni Young Master Song noong una akong dumating sa Jingzhou. Pagkatapos noon, bumalik siya sa pag-iisip sa sarili niyang negosyo. Isang beses kong binasa ang tula ng tubig sa bukal, at pagkatapos basahin ito, hindi ko napigil ang magsabi ng, hello. Kanina lang, naisipan lang ni Xu Jinping na pumunta sa Fragrance Garden. Hindi niya narinig si Song Jimao na nagbabasa ng tula sa ibaba. Ngayong narinig niya itong binasa ni Qi Junguang, kumunat ang noo niya at naramdaman niyang pamilyar ang tula. Bigla niyang ipinalakpak ang kanyang mga kamay at sinabing, oh, naalala ko ito. Hindi ito isinulat ni Song Jimao. Ito ay sinulat ni Mr. A. Kun. Bagamat hindi siya magaling sa tula, ang prinsipeng kaibigan niya ay may mahal na tula, kaya't nakisawsaw siya rito, kaya natural niyang narinig. Ang ilan. Lalo na itong spring water na tula, matapos itong maipasa mula sa Yongzhou, araw-araw itong binabasa ng prinsipe noong mga panahong iyon. Master Akun. Ang pagkaraan ng ilang sandali ng mga paliwanag, nakahinga ng maluwag si Qi Junguang. Kung ito talaga ang ginawa ni Song Jimao, wala talaga siyang kumpiyansa na talunin siya, at si Master Akun ay nasa malayong Yongzhou at malamang na hindi sasali. Ang pagpupulong ng tula na ito ay isang pagpapala ngunit medyo ikinalulungkot din. Itong lalaking may apelyidong Song ay hindi lumalabas ng ilang taon. Wala siyang ibang natutunan sa bahay, pero natuto siyang manggopya. Bababa ako at tuturuan ko siya ng leksyon. Pagkatapos sabihin iyon, bababa na sana si Xu Jinping. Chapter 137 Excuse me, second update, first order please. Pagkatapos ng lahat, hindi bumaba si Xu Jinping para ilantad si Song Jimao, dahil may nagsalita para sa kanya. Hindi ba ito ang tula ng bukal na tubig? Pagkatapos basahin ni Song Jimao, ang bulwagan ay sobrang tahimik. Ngunit ang ganitong uri ng katahimikan ay dahil hindi nila alam kung bakit ginagawa ito ni Song Jimao sa pamamagitan ng pagbabasa ng tula ng ibang tao sa oras na ito, lalo na't ang salitang ito ay hindi kilala sa Jingzhou. Sinusubukan mo bang manggopya? Nagsimulang magbulungan ang lahat. Song Gongzi, hindi mo sasabihin na ikaw ang sumulat ng tulang ito, di ba? Akala ko ay bigla niya itong sasampalin sa mukha ng ilang magagandang salita, ngunit maganda pala ang tula, ngunit hindi niya ito isinulat, na ikinatuwa ni Chen Jianan. Siyempre hindi. Sumulyap si Song Jimao sa kanya ng walang ekspresyon, narinig ko na ang tulang ito ay isinulat ng isang binata na nagngangalang A. Kun mula sa Yongzhou. Pareho tayong scholar, kaya dapat alam nating lahat kung gaano kaganda ang tulang ito. Kaya sobrang curious ako. Kung ikukumpara sa tulang bukal na ito, wala kang ang magandang trabaho, kaya paano ka maglalakas loob na mag-claim na ikaw ang pinakamatalinong scholar sa Yongzhou? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Master ako ng tunay na no. Isang scholar sa Yongzhou. Ikaw ay dapat na isang talentadong tao. Dapat sabihin na ang bagong paraan ng pag-atake ni Song Jimao sa mga tao ay napaka-epektibo, at si Chen Jianan ay natulala sa mismong lugar. Pagkaraan ng mahabang panahon, muli niyang sinabi, ang pangalan na ito ay ibinigay ng iba, paano ko ito may impluwensyahan? Bukod dito, nakilala ko si Ji Akun, at siya rin ang gumawa ng tulang ito sa harap ko, ngunit alam mo na isinulat niya ang tulang ito para sa akin. Gaano katagal mo nang inihanda ang tula? Napataas ang tenga ng lahat nang marinig nila ito. Simula nang magbasa ako ay pinaghahandaan ko na. Ang kalahating buhay ko ay ginugol ko at ang tulang ito lang ang naisulat ko. Bagamat maganda ang tulang ito, maaari mong isipin. Kung lampas sa 10 taon kang sumulat ng isang tula lang, ito ay mas mahusay kaysa sa iba. Masama ba ang iyong pagsusulat? Ito ay napaka-flattering, pagkatapos ng lahat, walang gustong maging mas masahol pa kaysa sa iba. Kaya tumanggo ang lahat. Sa partikular, ang maalamat na si Mr. A. Kun ay mayroon lamang isang tula ng spring water na kumalat sa labas. Kung talagang talented siya, siguradong may iba pang mga obra na kumalat sa labas. Kaya pagkatapos ng kaunting pag-iisip, naniwala ang lahat sa mga salita ni Chen Jianan. Kaya, matalas pa rin ang mga mata ng mga tao sa Yongzhou, at walang tumatawag sa kanya bilang numero 1 talento. Confident na sabi ni Chen Jianan. Tama si Kuya Chen. Kung totoo yan, hindi man lang maituturing na henyo si Akun. Bilang mga scholar, binibigyang pansin natin ang masining na konsepto sa pagsusulat ng mga tula at liriko. Bagamat maganda ang mga tula ng tubig sa bukal, sila ay isang tumpok lamang ng mga salita na naipon sa paglipas ng mga taon. Hindi nakakagulat na hindi ko ito may sulat pagkatapos ng mahabang panahon na subukan. Parehas lang. Alam ni Jingzi sa sulok na oras na para lumitaw ang bida. Hindi siya nagalit dahil sa pang-aalipusta ng lahat, ngunit labis na nasasabik. Ito ay hindi dahil siya ay may pagkamasikistek, ngunit dahil siya ay nakaisip ng isang magandang paraan upang magbenta ng alak. Kapag may problema siya, palaging may grupo ng mga hanggal na tutulong sa kanya, na nakakaantig. Tinapik niya si Hanhan sa balikat at bamulong ng ilang salita sa tenga. Naintindihan naman ni Hanhan, tumanggo at tumakbo palabas. Excuse me, parang may naririnig akong nagsasalita tungkol sa akin. Sa pribadong silid sa ikalawang palapag, si Xu Jinping ay hindi interesado sa mga tula ng tubig sa bukal, at nais niyang ilabas si Qi Junguang upang muling magsaya.
Medyo walang magawa si Chi Junguang, naiintindihan ko ang kagustuhan ng Crown Prince Jin, ngunit hindi pa rin ako pupunta sa Fragrant Garden. Kung gusto talaga ng Crown Prince na pumunta, bakit hindi mag-isa? Ito na ang hinihintay ko. Papayag na sana siya nang bigla niyang marinig ang mga salita ni Jingzi. Lumapit siya sa bintana at tumingin, saka umupo na may malungkot na mga mata. Hindi aalis ang prinsipe. Curious na tanong ni Chi Junguang. Hindi ako pupunta. Pakikinggan ko rin kung paano gumawa ng mga tula ang mga iskolar na ito. Hindi umaalis kay Jingzi ang kanyang mga mata, may pagkalkula. Sa pribadong silid sa ikatlong palapag, may dalawang pares din ng mga mata na nakatingin sa ibaba. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalain na magiging mas sophisticado ang Waxian Garden kaysa dati, sa laki at panlasa. Ang Qingyan sect ay walang sangay sa Jingzhou, ngunit ang Waxian Pavilion ay bumili ng ari-arian dito, at sinusundan ng may-ari ng Waxian Garden si Qingqiu na isang matandang kakilala, kaya lumapit siya pagkatapos nilang maghiwalay ni Jingzi. Noong huling pagpunta ko rito, dalawang palapag lang ang Waxian Garden, at napakaliit ng likod bahay. Ito ay isang lugar lamang upang mag-imbak ng mga labi. Ito ay hindi maihahambing sa kung ano ito ngayon, kaya napuno ako ng mga emosyon. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang dalaga na mas matanda sa kanya ng ilang taon, hindi gaanong maganda, ngunit mas mature. Nakasuot siya ng plain white dress, at ang estilo niya ay katulad ng sa waiter sa ibaba. Ang babaeng ito ang master ng Waxian Garden at ang nangungunang disipulo ng Waxian Pavilion, si Wang Yingqiu. Bumili lang ako ng mas maraming lupa at binago ko ang hitsura. Matagal na akong pagod na manatili dito araw-araw. Gayunpaman, si Ate Qingqiu ay madalas na naglalakad sa mga ilog at lawa at nakakakita ng maraming mga bagong bagay. Ako ay naiinggit. Nagniningning ang mga mata ni Wang Yingqiu, at tila hindi niya ito niloloko. Ngumiti si Qingqiu, lumapit at hinawakan ang kanyang kamay, sa totoo lang, marami na akong nilakbay, at halos pareho lang ang mga tao at mga bagay na nakita ko. Walang bago sa mahabang panahon. Sa halip, iniisip ko kung paano hahalasan ang aking espada. By the way, nakagawa ka na ba ng breakthrough this time? Umiling si Qingqiu at biglang ngumiti at tumango. Sa totoo lang, nakilala ko ang isang tao kahapon, at nakakuha ako ng kaunting liwanag mula sa kanya, ngunit malayo pa rin ako sa isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos ay kumurap siya at tumingin kay Wang Yingqiu, kaya ako pumunta sa kapatid ko. Kung maaari kong makipag-usap sa kanya, baka makagawa tayo ng breakthrough. Matapos marinig ito, mapait na ngumiti si Wang Yingqiu at umiling, mabuti kong kapatid, huwag mong pagtawanan ang iyong kapatid. Bago ko papalitan ng Waxian Yuan, maaaring makipag-away sa iyo ang kapatid ko ng ilang beses, ngunit ang mga ito ay nasayang sa loob ng maraming taon, paano pa ako mangangahas na makipagkompetensya sa iyo? Pagkatapos sabihin iyon, itinuro niya ang ibaba, ngunit hindi na mahalaga kung hindi na ako magsanay ng mga espada, ang pakikinig sa mga literati na ito na bumibigkas ng mga tula at liriko araw-araw ay napaka-interesante, ngunit hindi pa ako nagtagal. Narinig ko ang kamangha-manghang mga tula, at nakaramdam ako ng kaunting nostalgia. Parang may iniisip, lumapit si Wang Yingqiu at hinawakan ang braso ni Qingqiu at nakangiting sinabi, Ate, bakit hindi mo samahan ang kapatid mong bumaba? Kung makita ka ng mga iskolar na iyon, magiging inspirasyon sila. Hindi ko matukoy kung makakasulat ako ng ilang kamangha-manghang tula. Iniwasan ni Qingqiu ang kamay ni Wang Yingqiu at sinabing, Ate, huwag mo akong pagtawanan. Hindi mo alam na madalas akong tumatawa kapag nakakakita ako ng mga tagalabas. Ni hindi ako makatawa. Ang mga lalaking iyon ay takot na takot sa akin. Kung bababa ako, hindi sila maglalakas loob na magsulat ng mga tula. Mas mabuti na bumaba akong mag-isa. Kung mayroon akong kapatid na tulad mo, siguradong bababa ako. Tao, natatakot ako sa iyo sa ibabaw, ngunit labis kitang hinahangaan sa aking puso. Ano man ang sinabi ni Wang Yingqiu, hindi mapigilan ni Qingqiu ang pagtawa. Siya ay naglakbay sa buong mundo sa loob ng maraming taon, ngunit hindi kailanman lumahok sa anumang pagtitipon ng tula. Hindi niya ito gusto, o hindi sanay. Habang nagsasalita siya, bigla niyang narinig ang isang tamad at pamilyar na boses na nagmumula sa ibaba. Lumapit siya sa bintana at tumingin, kumikinang ang mga mata. Ate, paano na lang tayo bababa dyan? Marahil, ang pag-ikot sa kakaibang lugar ay paraan din ng pagtatanong. Chapter 138 The Second Talented Man, ikatlong update, mangyaring mauna sa pag-order. Narinig ng lahat ang tunog at lumingon upang makita ang isang binata na naka-brocade na damit na naglalakad palabas ng sulok na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang binata ay gwapo, at ang mga iskolar na naroroon ay karaniwang itinuturing ang kanilang sarili na mabait, ngunit kung ikukumpara sa binata sa harap nila, medyo nahihiya sila sa kanilang sarili. Sandaling natigilan ang lahat at agad na nagbulungan. After some exchanges, we came to the same conclusion, hindi ko siya kilala. Kaya't may galit na nagsabi, saan nanggaling ang taong ito? Inistorbo niya ang aming pag-uusap ng walang dahilan. Hindi ba niya naiintindihan ang mga patakaran? Kaya ako nag-sorry. Ito ay sinabi ng may kumpiyansa na hindi na matagpuan ng tao matapos itong marinig. Ano ang rebuttal? Oo, iniistorbo daw nila ako, kaya talagang iniistorbo nila ako.
May isa pang lumabas at nagsabi, walang nakakakilala sa iyo sa amin. Sino sa iyong mga tainga ang nakarinig sa amin tungkol sa iyo? Narinig ng dalawang ito ang aking tenga. Itinuro ang kanyang mga tainga, patuloy na seryoso si Jingzi. Si Qi Junguang sa ikalawang palapag, sina Qingqiu at Wang Yingqiu sa ikatlong palapag ay hindi napigil ang matawa nang marinig nila ang kakaibang sagot. Sinulyapan ni Wang Yingqiu si Qingqiu at tahimik na sinabi, alam ko kung bakit gustong bumaba ng kapatid ko. Bihira lang makatagpo ng ganitong kawili-wiling tao sa gusaling ito. Hindi ba't nakakaawa kung hindi bumaba? Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti, sa takot na makaligtaan ang isang hamon. Ito ay isang magandang eksena na may maraming tao, kaya maging handa na panoorin ito bago magpatuloy. Ang taong nakikipag-usap kay Jingzi sa ibaba ay kalahating patay sa kanya at pinandilatan siya ng galit, tumigil ka sa pakikipag-usap sa akin nang walang kaparirikan. Sabihin mo sa akin, sa napakaraming tao, sino ang nagsabi tungkol sa iyo? Kung walang nagsabi tungkol sa iyo, mag-ingat na hindi ka namin hayaang maglakad-lakad ng walang pagkain. Hindi natakot si Jingzi at itinuro ang karamihan, ikaw, at ikaw, lahat kayo ay nagsasalita tungkol sa akin. Fuck you, hindi mo alam kung gaano katimbang. Wala man lang nakakakilala sa iyo dito, how dare you say that? Pagkatapos nun, sumigaw siya. Ang waiter sa Wakshan eto, may nanggugulo dito, itaboy mo siya. Sinulyapan ito ng ikatlong palapag, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo sa gilid, kunwari walang narinig. Medyo napahiya ang lahat. Ngunit itinuro ni Jingzi si Chen Jianan at sinabing, hindi mo ako kilala, ngunit kilala niya. Hindi ba tama, ang pangalawa sa pinakamatalentong tao sa Yongju? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Mr. Chen, ayaw mo ba kaming ipakilala? Napansin na ni Song Jimao na ang gwapong binata sa kanyang harapan ay kilala si Chen Jianan, at hindi maayos ang relasyon, kaya nagtanong siya ng pabiro. Siya ay, A-kun. Kinagat ni Chen Jianan ang kanyang mga ngipin at sinabi, A-kun. Isang mahinang sigaw ang nagmula sa karamihan, at nagbago ang tingin sa mga mata ni Jingzi. Bagamat ngayon lang ay minamaliit nila si A-kun sa iba't ibang paraan, kung tutusin ay nakasulat na siya ng tula ng bukal ng tubig. Nang makaharap siya, natakot sila. Tingnan mo, may sinabi lang ako tungkol sa akin, tama ba? Nakangiting sabi ni Jingzi, ngunit walang tumugon. Mr. Akon, sinabi lang ni Mr. Chen na naghahanda ka ng isulat ang tulang bukal na iyon sa loob ng higit sa 10 taon, at kalahati ng iyong buhay ang inabot mo para magsulat ng gayong tula. Totoo ba ito o hindi? Napakahusay ni Song Jimao sa personal na pagrereklamo. Si Chen Jianan naman ay may earthy complexion. Paano ito posible? Sabi ni Jingzi sabay kibat ng balikat. Sa oras na ito, may matapang na nagtanong, kung hindi ito ang kaso, kung gayon si Ji. A-kun, na napakatalino sa tula ng tubig sa bukal, ay hindi lamang dapat sumulat ng kamanghamanghang tula na ito, tama ba? Bakit hindi natin narinig ang iba? Iyon ay dahil. Saglit na nag-isip si Jingzi, hindi pinapayagan ng mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Na-curious ang lahat. Ang tanging kailangan lang para magsulat ako ng mga tula at liriko ay ang magkaroon ng masarap na alak. Hanggat may masarap na alak, madaling magsulat ng magandang tula. Noong nasa Yongju ako, paminsan-minsan ay nakakakuha ako ng masarap na alak, kaya naisulat ko ang Chunshui halika na. Nang matapos siyang magsalita ay natigilan ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig sila ng ganitong kakaibang kalagayan. Lalo na si Chen Jianan, hinanap niya ng gusto sa kanyang isipan, sinusubukang alalahanin ang mga detalye ng panahong iyon sa Chunshui Tower, ngunit hindi niya maalala na uminom si Jingzi bago isulat ang lyrics. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, Master Akon, pagdating sa masarap na alak, walang pagkukulang nito sa Waxian Garden. Bakit hindi mo gamitin ang masarap na alak para gumawa ng tula ngayon para imulat ang ating mga mata? Kung gayon, magandang alak, hindi mahirap iyon. Tiyak na mayroon kaming masarap na alak sa Wakshan. Sa oras na ito, isang boses ng babae ang nagmula sa koridor sa ikalawang palapag. Napatingin ang lahat at hindi maalis ang kanilang mga mata. Sa oras na ito, ang dalawang anak na babae ng Waxian Garden, sina Wang Yingqiu at Qingqiu, ang bumaba mula sa itaas. Hindi masama ang hitsura ni Wang Yingqiu, ngunit madalas siyang lumilitaw sa Waxian Garden. Ito ay hindi masyadong kakaiba para sa lahat na makita siya. Yung babaeng katabi niya. Ang maganda at kaakit-akit na si Yu Jia ay laging nakakakuha ng atensyon ng mga lalaki, kaya lahat ay natulala. Si Jingzi lang, na nasa tabi niya, ang sumimangot. Bakit siya nandito? Tumingin din si Qingqiu sa oras na ito, at tila may bahagyang ngiti sa kanyang malamig na mukha, na nawala ng panandalian. Nakilala na ng kanta si Master Wang Yuan. Nakita na ni Song Jimao ang malaking mundo, o sa madaling salita, si Zhu Xining ang laging una sa kanyang puso. Kahit gaano pa kaganda ang ibang babae, panandalian lang, kaya mabilis siyang mag-adjust. Matagal nang hindi nakakapunta siyang Master Song sa hardin. Bihira lang ang magpakita ngayon, kaya kailangan niyang iwan ang kanyang kaligrapya na kayamanan. Yumuko si Wang Yingqiu at mahinahong sinabi. Tumango si Song Jimao, natural lang.
Ako, si Chen Jianan ng Yongzhou, ay nakilala si Lord Wang Yuan. Habang nalilito, nanguna si Song Jimao. Medyo naiinis si Chen Jianan at sumunod na mabuti para bisitahin si Wang Yingqiu. Si Young Master Chen ang pinakatalentadong tao sa Yongzhou, at nanalo rin siya sa unang pwesto sa national examination. Walang limitasyon ang kanyang mga inaasam-asam. Ang pagpunta dito ngayon ay talagang nagdudulot ng kaluwalhatian sa ating Waxian Garden. Pagkatapos ng lahat, si Wang Yingqiu ay nagpapatakbo ng Waxian Garden sa loob ng ilang taon. Napakahusay sa paghawak ng mga interpersonal na relasyon. Narinig niya talaga ako. Sa isang iglap, ang aking puso ay napuno ng kagalakan, at ang lungkot sa aking puso ay natangay. Ngunit muling tumunog ang hindi pagkakatugmang boses. Ang may-ari ng hardin na ito ay ang pangalawang talentadong tao, hindi ang unang talentadong tao. Paalala ni Jingzi na hindi nasisiyahan. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Wang Yingqiu. Sinulyapan niya si Jingzi at pagkatapos ay nagtanong, narinig ko lang na sinabi ng Young Master na siya ang pangalawa sa pinakatalentadong tao. Ngayon ay muli niyang sinabi iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Literally, ibig sabihin hindi mo ba naiintindihan? Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nagpahayag ng pagdududa tungkol sa kanyang kakayahang umunawa. Noong nasa Yongzhou ako, nakipagpustahan siya sa akin, sabi niya, kung mas maganda daw ang mga tula ko kaysa sa kanya, bibigyan niya ako ng titulo ng #1 scholar. Tapos gumawa ako ng spring water poem. Sa tingin mo, hindi ba siya ang #1 scholar? Second talent. Matapos marinig ang sinabi niya, nag-usap ang lahat. Haha. Sinamantala ni Song Jimao ang pagkakataon at agad na tinuya, akala ko ikaw ang numero 1 talento sa Yongzhou ngayon lang, pero mataas pala ang tingin ko sa iyo. Ang mukha ni Chen Jianan ay naging kasing pula ng atay ng baboy, ngunit sa harap ng mga katotohanan, siya hindi niya nagawang pabulaanan, ang kanyang ulo ay nakayuko, pinipigilan ang kanyang utak para mag-isip ng solusyon. Sabi nga sa kasabihan, kapag bumagsak ang pader, itinutulak ito ng lahat. Itinuro ng lahat ang malungkot na likod ni Chen Jianan, at naging maingay ang bulwagan. Kabanata 139 na okay, may-ari ng hardin, ika-4 na update, mangyaring mauna sa pag-order. Idiniin ni Wang Yingqiu ang kanyang kamay at gumawa ng patahimik na kilos. Ang dahilan kung bakit niya kinuha ang Waxian Garden noong panahong iyon ay ang may-ari ng Waxian Garden ay kailangang harapin ang mga literati, at isang babae ang mas bagay. Gayunpaman, kakaunti ang mga babaeng disipulo sa pavilion, kaya inayos siya na lumapit. Pangalawa, mahilig din siya sa tula. Kung nakakarinig siya ng magandang tula, matagal siyang magiging masaya. Hindi niya gustong malaman ang tungkol sa mga personal na sama ng loob sa pagitan ni Jingzi at Chen Jianan, at hindi siya nag-abala pang malaman. Matapos huminahon ang lahat, tumingin siya muli kay Jingzi at malamig na sinabi, Young Master, maaari mo akong tawaging Wang Yuanzhou, hindi ang may-ari ng hardin. Napakahalaga pa rin ni Wang Yingqiu sa titulong ito. Nay, ito ay Waxian Garden, hindi Fragrant Garden. Sa pagtawag sa akin ng ganito, hindi ba't kapareho ko ang matandang bastard sa Fragrant Garden? Tumango si Jingzi at seryosong nagsabi, okay, may-ari ng hardin. Huwag magalit, huwag magalit. Inaliw ni Wang Yingqiu ang sarili sa kanyang puso. Alam din niya na si Prinsipe Jin at ang ikatlong prinsipe ng Nanxi ay nanunood mula sa ikalawang palapag. Walang maaaring magkamali sa oras na ito. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, narinig ko na ang Young Master ay si Ji. Ako na sumulat ng tula ng bukal na tubig. Hinahangaan ng pamilya Nu ang kanyang talento at napakasaya na makita siya ngayon. Kahit na siya ay binatikos ng 2 beses ni Jingzi, ang mga salita ni Wang Yingqiu ay hindi totoo. Bilang isang mahilig sa tula, ang kanyang pagkamangha sa malakas ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bueno, naiinggit ako sa pangitain ng may-ari ng hardin. Tumango si Jingzi at sinabi. Lumingon si Qingqiu sa gilid kung saan walang tao, nanginginig ang kanyang mga balikat. Nangako si Wang Yingqiu na kung hindi ito sa harap ng napakaraming tao, sinampal na sana niya ito. Naiintindihan mo ba ang pagpapakumbaba? Alam mo ba kung paano magligtas ng mukha? Ngunit inaliw ko ang aking sarili na naiintindihan para sa mga mahuhusay na tao na kumilos ng kakaiba, at ito ay naiintindihan. Pagkatapos kong mag-isip, kumalma ako. Narinig ko na si Mr. A. Kun ay makakasulat lamang ng mga lyrics pagkatapos uminom ng masarap na alak. Oo. Nagkataon lang na may natitimplang masasarap na alak ang Waxian Yuan sa ating pavilion. Mr. A. Kun, pakisubukan ito. Okay. Pumayag si Jian Jingzi, at pumalakpak si Wang Yingqiu. Maya-maya, lumapit ang waiter na may dalang bote ng alak at nagsali ng baso sa harap ni Jingzi. Sa isang iglap, umaapaw ang bango ng alak. Ang amoy ng alak ay napakabango. Ito ay talagang isang masarap na alak na tinimplahan ng Waxian Pavilion. Kung makakatikim ka ng napakasarap na alak, paanong hindi ka makakasulat ng magagandang salita? Pagkatapos sabihin ito, nagsimulang inggit ang lahat kay Jingzi. Naamoy ang bango ng alak, bahagyang sumimangot si Jingzi. Alam niyang masarap ang alak nang hindi natitikman. Pero hindi niya masasabing masarap ang alak. Naiinis pa rin siya sa pagnanakaw ni Qingqiu ng kanyang pera,
At wala siyang masyadong magandang impresyon sa kaibigan niyang si Wang Yingqiu, kaya sinakal niya ito ng ilang beses. Pero hindi niya sasabihin na hindi masarap ang alak dahil dito. Ang dahilan ay para pa rin sa mga espiritu. Kung aaminin niya ngayon na masarap ang kanilang alak, paano niya maibebenta ang kanyang espiritu? Master Akon, subukan mo. Ang mga salita ni Wang Yingqiu ay nagpabalik kay Jingzhe sa realidad. Kinuha niya ang tasa ng alak, humigop, at saka inilapag. Paano ito? Hindi masyadong maganda. Nang makitang unti-unting dumidilim ang mukha ni Wang Yingqiu, agad niyang sinabi, hindi naman sa hindi maganda ang alak, pero kung susulat ako ng lyrics, dapat malakas ang alak ko. Hindi malakas ang alak. Hindi ko kayang i-compose ang lyrics. Ibig sabihin hindi marunong gumawa ng lyrics si Mr. A. Kun. Kung walang matapang na alak, hindi ko mabuo ang lyrics. Confident na sabi ni Jing Zili. Haha, alak. Hindi, pero nasa palasyo silang lahat. Kung hindi mo ito maiinom sa natitirang bahagi ng iyong buhay, pagkatapos ay itigil ang pagsusulat ng mga liriko. Akala ko talentadong tao, sinungaling pala. No wonder kakaiba siya magsalita. Ngumisi si Wang Yingqiu at tumigil sa pagtingin sa kanya. Paano mapalampas ni Chen Jianan, na nanlumo matapos punahin ni Jingzi, ang pagkakataong ito? Agad siyang tumalon, itinuro si Jingzi at sinabing, tingnan mo kung ano ang sinabi ko. Siya ay sinungaling. Hindi siya sapat, at sinisisi niya ang alak sa pagiging masama. Sa palagay ko ay maaaring na-plagiarize niya ang tula ng spring water mula sa kung saan. Ang lahat ay madalas na tumango, sumasang-ayon sa kanyang pananaw. Sa isang iglap, si Jingzi ay parang daga na tumatawid sa kalye, at lahat ay sumisigaw na bugbugin siya. Nag-aalalang sinulyapan siya ni Qingqiu. Hindi man mahaba ang contact time, she always felt na hindi siya ganoong klase ng tao, pero bakit hindi siya tumanggi? Ngunit si Jingzi, ang taong sangkot, ay hindi naapektuhan. Sa halip, gusto niyang tumawa, kung mas masaya ka ngayon, mas masakit kapag nasample ka sa mukha. Lahat, hayaan mo akong ipakilala ito sa iyo. Bagamat kinasusuklaman ni Wang Yingqiu si Jingzi, hindi niya estilo ang pagdaragdag ng insulto sa pinsala o pagiging sarcastic, kaya hinayla niya si Qingqiu palabas. Ito ang unang disipulo ng Qingyan sect, si Qingqiu. Nang matapos ang kanyang pagpapakilala, biglang tumahimik ang bulwagan. Pagkatapos, lahat ng tao sa bulwagan ay nagulat. Pangalan ng tao, anino ng puno. Sino si Qingqiu? Iyon ang unang disipulo ng Qingyan sect, ang pinuno ng 4 na pangunahing sekta. Siya ang dating pinakabatang unang disipulo sa 4 na pangunahing sekta. Bagamat ang record na ito ay nasira sa kalaunan ng Kunlun Mirror, walang sino man ang minamaliit sa kanya. Bukod dito, siya at si Kunlun Jing ay pantay na sanay sa martial arts at kakaunti ang mga karibal sa mga nakababatang henerasyon. Ang nakakapagtaka pa ay hindi lang sila makapangyarihan sa martial arts, kundi maganda rin sa hitsura. Kilala sila bilang Yunjing Shuangjiao. Narinig ko lang ang mga alamat nila tuwing weekdays. Paanong hindi ka pa na panabik na makita ang isa sa 2 dilag ngayon? Nang makita ang sigasig ng lahat, ngumiti si Wang Yingqiu at sinabing, karaniwang naglalakbay si Qingqiu sa buong mundo, at hindi kailanman nakikilahok sa mga aktibidad tulad ng mga pagtitipon ng tula. Dumating ako ngayon sa Waxian Garden, at napakaraming mahuhusay na tao ang naroroon, kaya gusto kong ikaw ay paano ang mahuhusay na lalaking nagsusulat ng mga tula at liriko tungkol sa kanya. Okay, sigaw ng lahat. Siyempre, dahil si Yingqiu ang nagmungkahi nito, kailangan ang premyo. Itinuro niya ang pitchel na ibinuhos lang niya ng isang tasa para kay Jingzi, paano ito, kung sino ang magsulat ng pinakamahusay na mga tula, ang pitchel ng alak na ito ay ibibigay sa kanya. Siya at si Qingqiu ay uminom ng magkasama. Ano sa palagay mo? Okay, magsimula tayo, mga ginoo. Hinayla ni Wang Yingqiu si Qingqiu pabalik at iniwan ang entablado sa mga iskolar sa bulwagan. Naghanda, na may mataas na moral, ngumiti siya kay Qingqiu sa mababang boses, tingnan mo kung ano ang sinasabi ng kapatid na babae. Gaano sila kasaya kapag lumalapit ka? Siguro, nakakarinig talaga tayo ng ilang magagandang tula ngayon. Bahagyang tumango si Qingqiu at tumingin sa kabilang banda, hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Sumunod, ang mga iskolar sa bulwagan ay humalili sa pagpapakita. May hawak siyang folding fan sa kanyang kamay at umiling-iling na mukhang seryoso, ngunit talagang hindi nakakabilib ang ginawa niyang tula. Si Niao Tingting ay may matangkad at balingkinitan ang katawan, maganda at magandang hitsura. Ang kanyang mahabang buhok ay umaagos at umaalog-alog, at siya ay ngumingiti at bumubulong na walang kapantay sa mundo. Halos tumawa ng malakas si Jingzi matapos itong marinig. Anong uri ng mga Diyos at talento ito? Oiled, tama ba? Marahil ay alam din niya na maaari lamang siyang manirahan sa mga hotspot at toyo. Ang kalidad ng mga tula na isinulat ng mga sumunod na iskolar ay hindi gaanong naiiba sa unang limerick. Nakakaantok ang mga tao sa pakikinig nito. Kabanata 140 magandang salita, ang ikalimang update ay tungkol sa Cat Helmsman. Ang mga mahuhusay na tao sa unahan ay natapos sa pagbabasa ng mga tula na parang nanunood lang ng mga tula. Isang magalang na ngiti lang ang itinugon ni Wang Yingqiu, sa totoo lang, hindi siya nabaliw. Napakaranggal nito. Ang lahat ay walang pakialam sa kanilang sariling pagganap.
Lahat sila ay umatras sa oras na ito, iniwan ang entablado kina Chen Jianan at Song Jimao. Kanina lang nag-aaway ang dalawang tao. Pagdating ng oras para matugunan ang totoong kabanata, siguradong exciting ang banggaan na ito, di ba? Medyo naiinip silang lahat. Kung mas malakas ang mga manlalaro, mas magiging malakas sila sa huli. Natural na gusto ni Chen Jianan na siya ang huling lumabas, ngunit hindi naman ito ang kanyang home court, kaya siya ay humakbang ng maaga. Talagang maswerte akong nakilala si Master Wang Yuan at Qingqiu Heroan ngayon. Sumulat ako ng tula, sana magustuhan ito ni Qingqiu Heroan. Yumuko si Chen Jianan sa dalawang babae at saka mahinang sinabi. Sa nalalabing usok ng Jian Pavilion, dito nakatira ang dilag. Ang mga bulaklak ay nasa kulungan pa rin ng brocade, at ang lumot ay nagbuberde sa mga kurtina at karwahe. Dumating ang pangunahing tauhang babae sa hardin ng tula, tulad ng isang diwata na nawala kasama ng hangin. Hindi siya umiinom upang maibsan ang kanyang kalungkutan, at ang mundo ay nawawala ang berdeng kulay nito. Magandang tula. Kung titingnan lamang ang tulang ito, marahil dahil masyadong maikli ang oras at ito ay isang itinalagang proposisyon, ang kalidad ay maaari lamang ituring na daluyan. Ngunit kung ikukumpara sa mga naunang limerick, namumukod tangyang husay ng tulang ito. Ganito talaga ang kasabihan. Hindi kung gaano ako kagaling, depende lahat sa suporta ng mga kasama ko. Kaya si Wang Yingqiu ang unang sumigaw ng hello, at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso, sa wakas ay nakarinig ng mas normal na tula. Sa kanyang pangunguna, ang iba pang mga scholar sa bulwagan ay humalili rin sa pagpalakpak. Si Jingzi, na nakatayo sa labas at hindi pinansin, ay pumulupot sa kanyang mga labi at labis na hindi nasisiyahan. Ngunit kailangan din niyang aminin na napakagaling na ni Chen Jianan sa pagsulat ng ganoong tula sa napakaikling panahon, ngunit kung ikukumpara sa kanya, malayo siya. Matapos matanggap ang pag-aproba ni Wang Yingqiu, si Chen Jianan ay puno ng lakas, at ngumiti sa lahat, napakapuri ninyo, ang pangunahing tauhang babae ng Qingqiu ay kahanga-hanga, ngunit hindi siya sapat na malakas sa kanyang pagsusulat. Kailangan niyang gawin ito ng buong lakas. Masyadong mahinhin si Mr. Chen. Napangiti si Wang Yingqiu, napakabihirang para kay Mr. Chen na isulat ang tulang ito sa napakaikling panahon. Siya ay karapat-dapat na maging unang mahuhusay na lalaki sa Yongju. Ang pangalawang taong may talento ay ang pangalawang taong may talento. Lumingon ang lahat at tumingin sa katangahan ni Jingzi. Parang clown, humagalpak siya ng tawa, saka tumalikod at hindi pinansin. Ang daming tanga. Ngayong tapos nang magsulat si Mr. Chen, kailangan kong ipakita ang aking kahihiyan. Sa oras na ito, dahan-daang pumunta si Song Jimao sa gitna ng karamihan, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang ulo, na nakataas ang sulok ng kanyang bibig, ninanamnam ang ganitong uri ng papuri mula sa mga bituin. Ang pakiramdam ng buwan. Fuck, pilitin mo ang hari. Si Chen Jianan ay dumura at nagmura ng palihim. Waxian Garden, na may mahabang liblib na mga landas. Ang mga payak na kamay ay parang jade, at ang dalisay na alpa ay piraso ng hari. Ang mga nahuhulog na bulaklak at umaagos na tubig ay umiibig sa tahimik na halimuyak, at ang halimuyak ng Osmandas ay namumulaklak sa pagitan ng mga kilay. Itali ang berdeng damit, ang lamig ng huli na taglagas. Ang malungkot na anino ay sumusunod sa espada, ang eksenang ito ang pinakanakapanlulumo. Xinjiang Gate, sino ang lumalaban para sa hari dito? Sa mundo ng mga mortal bilang ating mga kasama, huwag maging walang kabuluhan si Xiao Yi. Pagkatapos niyang basahin, hindi nagmamadaling magkomento si Wang Yingqiu, bagkus ay ngumunguya ito ng mabuti. Ang pagsusuot ng berde, malinaw, na damit, ang huli ng taglagas ay cool, Qingqiu. Nabalitaan ko lang na si Song Gongzi ang pinakatalentadong tao sa Jingzhou, ngunit nitong mga nakaraang taon, madalas na nakatira si Song Gongzi sa bahay at walang pagkakataon na makita siya. Ngayon ay sapat na akong mapalad na masaksihan si Song Gongzi na sumusulat ng lyrics sa lugar, at bawat pangungusap ay may pamagat na talagang kahanga-hanga. Si Wang Yingqiu ay nahuhumaling sa tula at madalas magsalita kapag nakakakita ng magagandang salita. Ang tulang ito ay masasabing isa sa dalawang pinakamagandang tula na nakita ko sa nakalipas na 6 na buwan, ang isa naman ay tula ng bukal ng tubig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Qingqiu nang nakangiti, Sister Qingqiu, ano sa tingin mo ang tulang ito? Bahagyang sinabi ni Qingqiu, sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang tula, ngunit mayroong isang bagay sa tulang ito na nakaantig sa akin. Salamat Mr. Song. Siya ay nagsasabi ng totoo. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga tula, kaya natural na hindi siya sumasalamin dito. Ang kanyang mga komento ay napakasimple. Pagkatapos magsalita, tumayo siyang muli at binigyan ng fist capsulot si Song Jimao. Ito ay tila hindi nararapat sa isang grupo ng mga scholar, ngunit si Song Jimao ay nambobola at yumuko bilang tugon. Si Qingqiu, ang pinuno ng Qingyan sect, ay kilalang malamig. Hindi lang ang dami niyang sinabi sa akin ngayon, kundi sumaludo rin siya sa akin, hindi naman siya mai-inlove sa akin, di ba? Palihim na sinulyapan ni Song Jimao si Qingqiu, nag-iisip ng narcissistically. Si Chen Jianan, nakalalabas lang sa limelight, ay tila nag-iisa.
Akala niya halos kapareho niya si Song Jimao pero ikinumpara lang iyon sa kanya nitong mga nakaraang taon. Halatang halata na marami siyang pinagbuti sa mga nakaraang taon, at ngayon ay malayo na siya sa kalaban ni Song Kimao. Kapag ang dalawang tao ay pinagsama, ang kalalabasan ay natutukoy, at ang kalalabasan ay natutukoy. Nagsimula na ang lahat na batiin si Song Kimao. Buong pagmamalaking itinaas ni Song Jimao ang kanyang mga kamay at sinabing, ipinapakita mo ang iyong kapangitan, ipinakikita mo ang iyong kapangitan. Sa oras na ito, tumakbo si Han Han mula sa labas na may hawak na maliit na garapon ng alak. Lahat ng tao sa bulwagan ay binabati si Song Jimao, ngunit walang pumapansin. Ngunit nakita ito ni Jing Zi, itinaas ang gilid ng kanyang bibig, at tumayo. Well, ginawa mo talagang tanga. Bilang kabisera ng Angguo, ang Jingzhou City ay talagang makakapagbunga ng maraming tao. Ang antas ni Song Jimao ay higit na lumampas sa inaasahan ni Jing Zi. Gaya ng sinabi ni Wang Yingqiu, ang mga salitang isinulat niya ay hindi lamang tumatama sa paksa sa bawat pangungusap, kundi pati na rin sa katangi-tangi at magagandang salita, at ang masining na paglilihi ay malayo sa maihahambing sa tula ni Chen Jianan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga ito ay hindi mga salitang inihanda ng maaga, ngunit isang bagay na ginawa sa lugar sa napakaikling panahon, na kamangha-mangha. Sa kasamaang palad, nakilala niya si Jing Zi, ang hari ng plagiarism. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, muling napalingon ang lahat. Hindi talaga nila maisip ito. Sa harap niya si Zuyo, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na akusahan ng iba ng pagpapakita ng kanilang kahihiyan? Hindi ba't inilalagay mo lang ang mukha mo sa sampal ng iba para humingi ng sampal? Sinamon siya ng tingin ni Song Jimao at ni Nishan, ano, gusto mo bang sabihin na kung makakainom ka ng matapang na alak, makakagawa ka ng mas mahusay na tula kaysa sa akin? Oo naman. Haha, kung gayon kailangan mong pumunta sa isang panaginip, dahil sa isang panaginip lamang maaari kang uminom ng malakas na alak. Hahaha. Nang matapos siyang magsalita ay nagtawanan ang lahat bilang pagtutulungan. Maging si Wang Yingqiu ay napaawang ang kanyang mga labi, ang taong ito ba ay talagang tanga o nagpapanggap na tanga? Hindi mo kailangang maghintay hanggang sa pangarap, magagawa mo na ito ngayon. Gaya ng sinabi niya, kinuha ni Jingzi ang garapon ng alak mula sa kamay ni Han Han, nakarating ako sa Jingzhou sa pagkakataong ito. Nabalitaan ko na may mga tao sa Jingzhou na maaaring gumawa ng mga espiritu. Haha, nagkataon lang. Nahanap ko ito. Malakas na alak. Nagulat ang lahat at napatingin sa lalagyan ng alak sa kamay niya. Kaya, habang nanunood ang lahat, binuksan ni Jingzi ang takip ng garapon ng alak. Sa isang iglap, umapaw ang amoy ng alak at napuno ang silid. Ito ay talagang ilang beses na mas mabango at mabango kaysa sa kaldero ng alak na dinala ni Wang Yingqiu. Ito, talagang malakas na alak. May lumapit sa garapon ng alak, sumanggot ng malakas, at lasing na sinabi. Ang mga tao sa panahong ito ay karaniwang umiinom ng low alcohol na alak, kaya sila ay partikular na sensitibo sa amoy ng mga espiritu. Maaamoy mo ito kapag nilapitan mo ito. Lahat ay magbigay daan. Maaamoy ko ito. Totoo naman. Napakalakas. Nang makita ang lahat na nagmamadaling lumapit, tumingin si Wang Yingqiu sa bote ng alak na nasa kamay niya, at agad na naramdaman na hindi na ito mabango. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.